Hello everyone, kumusta na kayong lahat uli? Andito na naman ako para uh, mag paalam sa inyo na I am doing well so far. Kinda busy today kasi tomorrow is our Thanksgiving here. We usually celebrate the Thanksgiving. That's yan ang isa sa importanteng sineselebrate dito sa Amerika. Anyway, ang Thanksgiving sa akin is kinda hard because ang Thanksgiving, that's the last time I saw my daughter, like 2021, I think. Yeah, 21. Yeah, so yun ang pinakalas kong nakita ang anak ko, nahawakan, nahag, but after that, wala na, hindi ko na siya nakita kasi yung suppose na magkikita kami, hindi na dumating yung time na magkita kami dahil wala na siya. She passed. Anyway, ang topic natin today is all about faith, kasi ang faith ko actually maraming changes, but still I choose to keep my faith because I know this is the only way that I can guide myself to be a better person. So but anyway, maraming na changes about that because sabi ko nga sa mga previous video ko na talagang napakarami kong question sa Diyos kung bakit nangyari sa buhay namin to, pero like I said, wala namang kinalaman dito sa pangyayari dahil wala naman tayong ibang sisisihin dahil alam naman natin na lahat tayo ay mawawala dito sa mundo. It's just happened na mapakasakit ng inexperience namin sa pagkawala ng anak ko dahil hindi ko alam kung ano yung tama, yung mabilis o nakikita mo naghihirap. Wala akong pipiliin kasi pag nawala ang tao talagang napakasakit, kaya actually, ang mga dami kong question nun sa Diyos kung bakit pinagdadasal ko naman ang lahat-lahat sa anak ko. I'm trying to be a good citizen. I'm trying to be a good sisters and daughter and sa lahat ng mga pamangking ko. Sabi nila, pag rami ka nang nagawa sa mundo, madali kang mawawala, but yun yung mga bagay na nawala sa akin because kung tutuusin, kung titingnan ko lahat, parang ako marami na nagawa pero wala pa rin, andito pa rin ako. So it's not my time yet. So yun yung mga bagay na nawala sa akin. At saka yung I usually do my obligation, like every week I go to church, I pray before sleep, and pagkagising all you have to do is magpasalamat tayo, diba? But still, nangyari pa rin yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya yun yung mga bagay na question ko, at saka bakit nakakalungkot yung hindi ko maubos maisip na nangyari to sa buhay namin, sa dami-dami ng tao, bakit isa kami, pero like I said, talagang ganun ang buhay. Before we was born, talagang meron na tayong istorya sa buhay, we know that, but the thing is, the reality is really hard to accept. So yun, every time I was talking to my client, lagi ko silang ina-advisean, pag may mga dinadala silang sa buhay nila na, na i-share nila sa akin, pero ang sabi ko sa kanila, magtiwala sa Diyos at siya ang bahala. Pero ngayon, hindi ko kayang gawin yun, hindi ko kaya sabihin sa mga
tao na ganun, cause I already done everything, you know. Ginawa ko yan, nagtiwala ko lahat-lahat, pinagdadasal ko na safe ang anak ko, pero nangyari pa rin. So yun talaga ang mga naging maraming pagbabago sa buhay ko. So paniniwala ko at saka inintindi ko lahat yung mga iba-ibang klase nga ng relihiyon, na kung ano yung mas make sense, yun ang pinapalo ko. But like I said, my faith is still, you know, there. Hindi pwedeng mawalan ako ng faith, kasi otherwise hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa buhay namin. Anyway, isa pa sa mga katanungan ko noon, kasi I feel like I was betrayed, you know, kasi bakit niya ako pinabayaan, you know, bakit niya pinabayaan yung anak ko, asa ng mga guardian angel, bakit nangyari yun, mabuting bata naman siya, hindi naman siya salbahing tao, bakit siya pa, you know. Pero yun talaga wala tayong magagawa sa buhay ng tao pag ginusto talaga. Pagka dumating talaga yung time mo talagang may time limit lang tayong lahat, na sana lang syempre yung mga bagay na yan hindi mo iniisip pag nasa ganong reality ka. Para bang ang tingin mo sa buhay ganun na, yung set ka na, okay ka na, pero kung minsan hindi natin iniisip na what if, you know. Kasi parang sa feeling mo, bakit mo iisipin yun, you know. Hindi mo dapat isipin yun. Kaya lang minsan hindi na natin nagagawa yung dapat natin gawin dahil iniisip na natin na okay naman, you know, nagagawa natin yung tama, pero kulang pa rin. Kaya ang dami kong natutunan since that thing happened, na kahit pala patayin mo yung sarili mo, maibigay mo lahat sa tao, ang the best is mawawala pa rin sila. Ang kagandahan lang ng nagagawa natin before that thing happen is at least nafe-feel good tayo na napaligayan mo naman yung tao kahit papano, but aside from that, mawawala din lahat yan. Kaya yun ang mga nakakalungkot talaga. Tapos magtataka ka bakit yung kung sino yung taong nagtatry na gumawa ng mabuti, yun pa yung lalong nahihirapan sa buhay, you know. Yun yung mga bagay na tinatanong ko kung bakit, you know. Kasi ang dami kong kilala na, you know, wala silang parang hindi sila masyadong concerned about their kids, pero sila yung maayos ang buhay, sila yung makikita mong andyan pa, you know. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Kaya nga tayo nagpupursige na magpakabuti, magpakabait ka as much as possible, is para hindi mo sapitin yung mga bagay na ganyan, you know. Katulad ko, since alam ko naman na maraming bata na hindi naman nag-success sa pag-aaral or sa pagiging maging maayos nilang tao, I never ever na inano ko yung anak ko na you know, she's better than them or whatever. Kasi ayoko nga makarma, kasi alam ko naman hindi naman lahat ng bata nakaka-go through. May mga taong ang eskwelahan ay hindi para sa kanila. Actually, ako yun. Kaya natutuwa ako sa anak ko, kasi siya yung batang kahit siguro istapin ko, lalabas siya at mag-aaral siya talaga. Pero may mga bata na katulad ko rin na hindi mahilig, hindi ang eskwelahan ay hindi para sa kanila. Pero kung minsan, kung titingnan natin, hindi natin masabi yung future. Sometimes yung mga batang yun, kakala mo walang pag-asa, kung minsan sila pa yung much better na patutunguhan. Kaya
lalo na yung mga batang talagang wala namang attention, pero much better pa ang pinuntahan nila kaysa sa mga taong they did everything, we did everything para ma-guide mo yung bata na maging maayos. Pero bakit tayong mga nagtsatsaga ng ganun, tayo yung nahihirapan? Kaya yun yung mga question ko na it's really hard, na alam kong wala namang answer, you know. Lagi yan, kung minsan pag down ako, talagang sinasabi ko, bakit? Ano bang kasalanan ko sa mundo? Bakit ganito nangyayari? Pero yun nga, hindi dahil sa walang hiya ka o mabait ka o ano ka, kung ano yung nakaguhit sa palad mo, yun talaga yung mangyayari. Kaya ngayon, alam ko na ang pain ko is gonna be forever. Kasi anak ko yun eh. Hindi ko kayang sabihin na ma-accept ko or move forward. Move forward ako dahil pinutulungan ko yung sarili kong maging maayos. But yung sasabihin natin na later on, ma-accept ko rin kung bakit ganun, na talagang wala na yung anak ko. Hindi ko kaya yun eh. Nakikita ko na eh. Kaya I'm doing everything, you know, my best to help myself to keep going, dahil alam kong hindi na ako babalik sa dati. Hindi yun eh, kasi sa gabi, dahil na sa gabi, talaga nakikita ko yung parang feeling ko na naginip lang ako ng magandang panganaginip, na nagkaanak ako, na ganito na experience ko, tapos ngayon wala na. Para bang ang hirap nang i-accept na totoo bang nangyari na nagkaanak ako, totoo ba na ganun, parang wala na eh. Kasi kung iisipin ko lahat yun, talagang mamamatay ako sa hirap, dahil maaalala ko lahat yung andito pa siya, mararamdaman ko lahat yung lahat ng ginagawa namin, ginagawa niya, kung paano siya lumaki, kung paano ko siya, you know, ang anak ko kasi ano yan, hindi yan umaalis sa tabi ko. Whatever happened na sa akin yan. Kahit na nung college siya, lagi siyang ganun. Yung mga pinupuntahan niya, mga tao, bago siya pumunta doon, sa tanongin niya pa ako, Mom, are you going to, yung like for example, sa cousins or kung sino man, Mom, they're inviting me to do this, would you like to come? Ganun lagi yun, tatanungin niya ako, kasi parang lagi kailangan andun ako sa kanya, you know. Tapos hindi yan umalis sa tabi ko kahit na may tao. Laging nakadikit, laging nagpapakandong, you know, lagi kaming niloloko na magulang niya, pinaglalaroan, kasi nga lumaki siya ng ganun na wala siyang kalaro. Kaya kaming dalawa ng asawa ko ang inaano niya, nilalaro niya, and most of the time yung tatay niya ang talagang nabubugbog ng gusto, kasi feeling niya hindi na marunong masaktan. Pero ako, iba ang niya sa akin, kasi hindi niya ako binubugbog dahil alam niyang marami akong diferensya sa katawan. But anyway, there's a time din na talagang di niya mapigilan, kasi mag-joke yun, masakit kasi ang bigat ng kamay, dahil lumaki nga siya ng martial arts. So talagang pag tinamaan ka ng kamay niyon, parang makakatulog ka ng ilang araw, you know. So yun ang mga na-experience ko sa anak ko. Anyway, last night natutulog na ako, alam ko nang antok na ako, tapos bigla akong nagising, kasi parang feel ko yung anak ko, kasi may bublow sa mukha ko. Kasi ang anak ko, pag natutulog ako, ang trabaho niyan, like for example, gusto niya akong gisingin, hindi niya ako ginagalaw.
ang ginagawa niya sa akin, nilalapit niya yung mukha niya sa akin, tapos yung face to face kami, like yung ilong niya, yung nose niya is almost like touch my nose. So that's what she's doing before, at saka and then she's gonna blow, yung face ko, ihipan niya yan para magising ako. So ganun ako pagka minsan hindi ko alam kung nasa utak ko lang o talagang nangyayari, pero parang totoo, kasi ramdam na ramdam ko yung pag-blow ng air sa mukha ko. So I don't know kung totoo or nasa mind ko lang, but like I said, napapabalikwas ako, dahil nararamdaman ko yon sa mukha ko. Anyway, balik tayo doon sa faith ko na talagang, para maintindihan ko na lang, is iniisip ko na lang yung katulad ng nangyari kung naniniwala kayo na about Jesus of Nazareth, yung si Santa Maria na nakita niya yung anak niya kung paano naghirap. Parang like I said, naramdaman ko yun kung anong feeling ng magulang na mawalan ka ng anak, na parang ganun nangyari sa anak ko, yung sobrang hirap na nangyari kung ano man nangyari. So feel ko yun. So but anyway, iniisip ko naman, para makip ko naman yung aking paniniwala, is iniisip ko rin na ang Diyos, kung ganun din siya, kung nakikita niya nahihirapan ako, I'm pretty sure alam niya yon, nakikita niya rin, nararamdaman niya at ayaw niyang nahihirapan kung ang anak niya na nahihirapan. Kaya alam kong alam niya yon, na sa panahon ngayon hirap na hirap ako, kasi yun ang naramdaman ko nung, di ba, tayong mga magulang, hindi natin kayang nahihirapan ang anak natin. As much as possible, talagang we're gonna find a way to help them para hindi sila mahirapan at hindi sila masaktan. So I'm pretty sure ganun din ang feeling ng Diyos ngayon sa akin, na but ito lang kasi ang ito kasi ang talagang kapalaran ko. Katulad sa anak ko, gusto ko siyang tulungan, pero yun din ang kapalaran niya na ibinigay sa kanya, kaya wala tayong control to everything. Kaya alam ko, as a mom, as a parent, katulad din ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, na nararamdaman ko na alam niya na ganun nga, hirap din ako, pero ito yung istorya ng buhay namin. So doon ko na lang ibinibase ang mga bagay na nararamdaman ko ngayon, although nagkaroon ako ng doubt. I accept that. Nagkaroon ako ng maraming question about him, but still, like I said, I have a choice na i-choose ko yung i-keep ko yung faith sa kanya, dahil ayokong sirain ang buhay ko. As much as possible, tutulungan ko yung sarili ko. Kaya nga, marami akong question kung bakit yung mga taong nakikita ko na ang hindi magandang ugali, pero like I said, sila yung mas better. Tapos yung mga taong dasal ng dasal, talagang sobrang makikita mong kung magdasal sila, hindi ko kaya gawin yun, pero ang ugali nila iba, nakakasakit sila ng tao. Ewan ko kung alam nila yun, or maybe iniisip nila dahil sa masyado na silang fanatics, parang sila na lang yung tama, yung ganun ba. Pero nagtataka talaga ako, bakit sila yung tinatanong ko talaga yung sarili ko, bakit sila yung mas maraming maraming dumadating na much better compare sa aming nagtsatsaga na magpakabuti, magpakatiis kung anong meron lang, Kaya minsan yun yung mga talagang laki-laking question ko sa nangyayari sa buhay ko.
Anyway, yung isa sa mga hindi ko na kinoconsider is about yung karma na sinasabi. Kasi yung karma, like I said, ang dami ko nakikitang tao na talagang nagtataka ako paano nila nagagawang makasakit ng tao. Pero okay naman sila. Yung mga taong they are trying their best para maging maayos, trying na wag kang makasakit ng damdamin ng tao, sila yung kumbaga ang nakakakuha lahat ng mga bagay na hindi mo ine-expect, na hindi mo gusto. Pero sa mga taong ganun, but anyway, hindi rin natin alam eksakto kung ano rin yung pinagdadaanan nila. Kasi sometimes, katulad ko, I just find out na marami akong nakikita sa social media, ang ngiti nila hanggang tenga, pero honestly, ang problema nila is mas malaki pa sa mundo. Pero hindi mo makikita sa mga ginagawa nila na, meron silang pinagdadaanan. Kaya kung minsan tayo nagtatampo, di ba? Kasi bakit tayo ganito? Pero ngayon, naiintindihan ko, hindi natin sure na masarap ba talaga yung pinagdadaanan nila o mas mahirap pa kaysa sa pinagdadaanan mo. Kaya mahirap tayong mag-judge ng kung ano yung nakikita mo sa itsura nila, Kasi kung minsan nami-misinterpret natin ng tao, katulad ko, marami ding nami-misinterpret sa ugali ko kasi ako minsan natutrouble ako dahil I'm trying to fight for someone na rights nila na dapat ganito, na nasasaktan ako pag may mga taong nasasaktan, then I'm trying, pero actually ngayon hindi ko na yan iniisip kasi hindi ko naman makokontrol ang mga lahat, kaya hinahayaan ko na lang na kung ano yung ngayon natuto na ako, hindi na ako nakiki-involve sa mga issue dahil alam kong wala naman din ako magagawa kung minsan ako pa yung nahihirapan dahil ako pa yung nasisisi, ako pa yung nalilintik kumbaga dahil lang sa gusto mong tulungan ng tao. Kaya ngayon ang maitutulong ko na lang na siguradong 100% ako is itong pag-vlog ko para sa mga taong nakaka-experience ng katulad namin na pare-pareho kami ng nararamdaman, pare-pareho kaming nasasaktan, pare-pareho kaming parang ang hirap umasa na mabe-better kami. Pero eto, continuous pa rin nabubuhay, nagtatrabaho pa rin kahit na ang utak mo gulong-gulo, dahil kailangan mo pang mabuhay, kailangan mo pang marami ka pang obligasyon, Kaya yun ang mga bagay-bagay na we have to consider. Kaya ako binibisi ko yung utak ko na sa trabaho ko, sa panonood ko ng mga YouTube, sa mga taong nakaka-experience ang katulad namin, which is ang dami ko rin napupulot sa kanila. Tapos meron akong chat room na lahat kami nawalan ng anak, kaya yun na lang yung tumutulong. Kaya natutuwa din ako sa admin namin dahil yun din siya, natuto siyang naging artist or naging therapist din siya na because sa pinagdadaanan niya, para matulungan niya rin sarili niya na mag-keep going dahil nakakatulong siya sa mga taong katulad namin. Nakakapagbigay siya ng magandang example para mabuhay pa kami, at ganun din kami, yung sharing namin sa kanya is nakakatulong din sa kanya na mag-continue rin siya sa buhay. Dahil kung minsan kung hindi mo naiintindihan yung mga bagay na yan, you're gonna end up like what's the point that you still here, yun ang mangyayari kaya nabibigyan pa kami ng motivation na mabuhay pa
Kasi talagang sa kaso namin, nalaman ko na talaga na ang pag nawalan ka ng anak, that's the hardest, uh, part na talagang mahirap maka-get over, Kaya yung iba hindi na nila kaya kasi ang feeling namin talaga kami is mga useless na kami dito sa mundo. Kasi parang wala na kaming pakinabang dito dahil wala na kaming excitement, wala na kaming drive para mag-keep going, kasi nawala na lahat yung parang bumagsak lahat ng dream mo sa buhay, nagbumagsak lahat ng gusto mo sa buhay kasi parang useless na lahat itong mga ginagawa namin. What's the point that we keep working for what? For the bills, and then what? Itong mga pinupundar mo, saan to mapupunta? Kung katulad ko, wala kaming ibang anak kundi yun lang, tas kinuha pa, kaya wala na kaming drive talaga. Like every morning, ang bigat-bigat ng katawan namin, kahit pilitin namin sumigla, hindi namin kayang sumigla. Kaya yung mga taong hindi pa na-experience tong bagay na ito is like, mahirap, honestly. Kaya, you have to be careful because kami, ang pasensya namin is very short na. Tsaka para bang napaka-sensitive namin, parang feeling namin para kaming mga masyado na kaming defensive. Kasi sa sobrang sakit na nararamdaman namin, kaya kung hindi kami hahanap ng way na i-divert ang aming emotion is talagang masisiraan kami ng ulo, or ano pang matatawag mo doon kung parati kang galit, di sira ulo na rin, di ba? Kaya yun ang iniisip ko, ang iniingatan ko. Anyway, hanggang dito na lang uli ang usapan natin kasi like I said, although nagkaroon ako ng mga doubt, question sa Diyos, pinili ko pa rin na i-keep ko yung aking faith dahil gusto ko pa rin, ayokong maging miserable sa pagtanda ko. Kasi anong mangyayari sa akin, di ko naman alam kung mamamatay ako agad. Paano kung hindi? Tapos naghihirap ako dahil sa kung mawalan na ako talaga ng drive sa buhay, hayaan ko nang maging walang hiya ako, paano naman ako? Anong klaseng buhay yon, di ba? Tapos hindi ka naman sure kung hanggang kailan ka pa rito sa mundo, at kung sakaling give up ka man, paano kung hindi ka naman natuluyan, anong mangyayari sa'yo? So ako talagang hindi ako suicidal, hindi ko kayang gawin yung mga bagay na yan. I rather wait sa time ko kasi alam ko namang lahat tayo ay may panahon dito sa mundo. May hangganan kung hanggang kailan man. Pero like I said, siguro, who knows, I don't know kung may much better na darating kasi wala naman tayong alam. Sana nga, but for now, ang nararamdaman ko lang is puro sakit sa puso talaga. Hindi ko nararamdaman yung anything na may darating, pero like I said, maniniwala ako na may Diyos, na may Creator. Kaya lang, binibigyan lang tayo ng buhay para magawa natin yung gusto nating gawin sa buhay. If you wanna be happy, if you wanna be like bitter ka, it's up to you. So I think for me, I will continue my life because I have to, pero I don't wanna be bitter. Yun lang ang gusto kong mangyari sa buhay ko for the rest of my life kasi hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Anyway, I am trying to do everything para
hindi naman masayang ang buhay ko dito sa mundo, na kahit na hindi na ako happy, hindi na ako excited, hindi na ako interesado to anything is that doesn't mean na wala na akong gagawin. So mag-keep going pa rin ako. So hopefully ganun din sa mga taong nakakaramdam ng nararamdaman ko na nangyari sa inyo, kasi talagang naiintindihan ko ang sakit na dinadanas nating mga magulang na nawalan ng anak, at lalong-lalo na sa pagkawala ng anak ko. Talagang kung pipiliin kong maging walang hiya, talagang magiging walang hiya akong tao dahil sa sobrang pagmamahal ko sa anak ko. Pero titiisin ko lahat. I will sacrifice, I will do everything for my daughter. Hindi ako gagawa ng anything na hindi makakabuti sa katawan namin. Kaya we decided na maging quiet, maging respect our decision na ito ang buhay na binigay sa amin, at saka ang desisyon namin sa sarili namin na hindi pag-usapan kung anong nangyari sa anak ko, na paano siya nawala, kung may nanakit or kung ano man ang ano pang nangyari sa kanya. We rather keep our decision na give us a privacy, but the reason I was doing this just to release, pero para sa amin wala nang babalik kaya anong hakbang ang gagawin namin? Wala. Kaya hindi na lang, we decided to keep quiet and wait until our end too, kaya hindi madali itong pinagdadaanan namin dahil wala kaming closure, wala kaming it's not easy. Kaya I hope you guys understand. I'm just doing this to release my pain, pero I rather not to talk about what happened to her, and kung may nanakit, kung it doesn't matter. So mahirap hindi ko kayang halukayin ang lahat nangyari dahil mahirap maging normal dahil hindi normal ang nangyaring ganun. Okay, so hope you guys understand our decision, but I will keep going. I will try my best to help someone na kung hindi rin lang makakabuti sa inyo, you rather, leave it to God, leave it to the future kung anong mangyayari. So, hanggang doon na lang muna for now, and sana mag-iingat ang lahat, mag-enjoy sa buhay habang buhay pa tayo, kasi napakasakit kung mawawala ka sa mundo nang wala kang nagawang mabuti. So, salamat. Till next again. God bless you all. Thank you.